Magandang gabi, bayan. Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas Balita TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas Balita TV, bisita na po kayo mga katunay, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas Balita TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon. Magandang gabi, bayan. Pasok! Ito ang nakakagulat, tila isang halo-halo at panibagong paninira na naman ang lumabas para sirain di umano si Vice President Sara Duterte Carpio. Kabayan Noli de Castro tila nagdududa di umano kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, atin nga matatandaan kamakailan lamang ang nag-viral na video sa mundo ng social media dahil sa pagpapatigil ng daloy ng trapiko sa Commonwealth Quezon City upang pagbigyan ng demoni pagdaan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon pa nga ito sa nag-upload ng video, ngunit marin itong itinanggi ng Office of the Vice President na wala demoni itong katotohanan, na ayon sa Office of the Vice President walang kinalaman si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa pagpapatigil ng daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ng araw na iyon, dahil ito ay nasa Mindanao para sa World Teachers Day celebration at iba pang aktibidad. Ngunit tila nagdududa di umano dito si Kabayan Noli de Castro sa isang panayam nito na ayon sa kanya ay baka di umano si Vice President Sara ang dumaan sa Commonwealth, at dadagdag pa nito at paano na lamang kung may lumabas na leak na video na magpapatunay si Vice President Sara Duterte Carpio talaga ang dumaan na VIP. Yan ang naging tanong ni Kabayan Noli de Castro kahit itinanggi na ng traffic police na nagkamali ito ng pagdinig sa kumpirmadong nasa Mindanao si Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ay tila hindi ito kumbinsido at tila galit na galit pa nga ni Kabayan Noli de Castro sa mga makakapal na mukha ng mga VIP na nakakaabala daw sa nakakapurwisyo sa kalsada. At tila pati si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi nakaligtas dahil ayon kay Kabayan Noli de Castro, tuwing may lakad ang Pangulo maraming flights ang nadidelay dahil binibigyan di umano ng special treatment ito mga sinasabing VIP. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. So ang sinasabi dito, kaya traffic no sa dito sa may yan sa ganyan dito sa Commonwealth diyan sa Mindanao ba 'yon? Mindanao, akala Mindanao Avenue. No, hindi niya alam is nasa Mindanao si BP Sara. Yun ang pagkakadinig na darating si BP Sara, akala sa Mindanao Avenue yung pagkakaintindi. Pero nagagalit si Kabayan. Magandang gabi, bayan. Dahil yung mga perwisyong mga VIP, no? Pero sir, sa akin lang, ito lang yung opinion ko, no? Kasi talagang kadalasan naman talaga sa mga VIP, lalo na presidente, vice president ang dadaan, is minsan talaga, is VIP naman talaga, no? Na minsan kailangan wala silang kasabay for security reasons din. Kasi pwede rin kasing mangyari na kung may makakasabay sila, maaaring nandudun yung mga assassins na maganap. Di ba pwedeng ganun? Mas maganda yung pinaplansya mo muna yung kalsada. Siguro saglit lang naman yung trapiko na mangyayari. Pero meron din naman mga namumuno sa bayan na ayaw ng mga VIP. Yung pa-VIP, yung tipo na, sige sabay-sabay tayo, sumabay tayo sa trapiko. Di ba? Sinasabi nga dati, bawal ang wangwang. Pero yung mga naging issue, sobra pa sa wangwang. O, di ba? Hindi naman kasi maiiwasan.
kung magkaroon man ng ganon. Pero nagkamali ng pagkakaintindi. So, ang iniisip ni Kabayan Noli na baka nagpapalusot lang, baka si BP Sara talaga yung dumaan. Pero para sa akin, kung magkaroon man ng ganon, no, hindi naman siguro ganon si BP Sara na masyadong Kilala naman natin si BP Sara, hindi na masyadong nagpapa-VIP. Bakit you affected masyado? At saka kung sakasakaling ganun man na magka-traffic, yes, siguro abala sa trapiko, pero sa seguridad din ng namumuno sa bansa, lalo na yung mataas na taong namumuno sa bansa natin, binibigyan din ng seguridad kahit papaano. Pero na kay BP Sara na rin naman yon kung ano yung magiging ano niya, di ba? Kung ano nyo ko, ganto, ganyan, VIP nyo ko, ganto, nasa sa kanya. Pero ang si Sara Duterte talaga, si Vice, hindi ganon. Yun ang pagkakakilala ko talaga. No? Kala mo, kaibigan kami, kala mo close. Hindi, pero tingin ko, hindi siya ganong tao. No? Kinukulayan lang ni Kabayan. Since posted, Sir Noli, nagdududa ka kay Inday Sara? Huwag mong ipareha si Inday kagaya mo. Alam ko dati kang Vice President. Malamang VIP nga rin sunod-sunuran dati. ka lang sa President. Haha, wala ka namang ginawa noon. Kapanahunan mo, di ba? Tapos babantaan mo ang VP natin. Mas matalino pa yan kaysa sa iyo, Kanoli. Abogado yan, di kagaya mo. Newscaster ka lang. Hahaha. Basta Vice President Sara, suportado ka namin. Mahal na VP ko. Go for President. We support you. Ikaw naman, Sir Noli de Castro, naging Vice President ka rin. Ano bang legacy na naman naiwan mo sa bansa? Hay nako, puro batikos dagdag lang ginagawa. Ay, meron! Yung mga nakakatakot. Pero ako pinapanood kasi meron naman naiwan si Kanoli, yung magandang gabi, bayan. Pero pagdating nga sa Vice President, medyo hindi ko siya masyadong nakitaan ng action sa pagiging Vice. Siguro masabi lang natin na Vice President siya, pero as in katulad ng ginagawa ni BP Sara na maraming achievement na nagagawa bilang Vice Presidente, wala akong narinig kay Kabayan Noli tungkol sa mga achievement na nagawa niya nung Vice siya. Pero kung sa may nagawa siya dun sa magandang gabi, bayan, talagang lahat naman tayo, mga katunay, di ba? Nanonood din kayo ng magandang gabi, bayan, lalo na ngayong Halloween Ito yung mga nakakatakot na pinapalabas niya, gusto ko talaga yon. Pero yung mga gantong mga medyo batikos ni Kabayan, no, okay lang sana kung ang binabatikos mo yung walang silbing mataas na posisyon, yung walang silbi na may mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ang binabatikos mo yung tao na alam mong maraming na itutulong sa mga Pilipino at kumikilos bilang Vice Presidente. Mo, dapat lang dahil sa respeto at matagal na ginawa iyan. Ikaw, Kabayan, nung naging Vice President ka, hindi ka ba ginawa ng ganyan? Kung sa bagay, wala ka namang nagawa noon, nakaupo ka, sorry, pero iyan ang totoo. Say shame on you, Noli de Castro. You should understand more what's going on in the government. Being a former vice president, you should be aware of the plight of the Filipino people in this administration. I regret patronizing you since the early days because your sister was made neighbor in the Lagro. End quote. Ayan na nga. Kamakailan lang mga kutsero. Ayun na, bago lahat, nais natin magbigay ng credits dito sa video na mapapanood natin, no? Si Coach Jarrett. Ayan syempre, supportahan nyo din si Coach Jarrett. Karoon ng viral video. Okay, tungkol daw sa allegedly pagpapatigil ng trapiko sa Commonwealth para dumaan si VP Sara Duterte. It has been proven, mga kutsero, that this is fake news. Fake news yan, mga kutsero. Pero to remind everyone, para lang maalala nating lahat. Ito po kasi ang ganap. Okay, so si Teddy Casino ay nag-post ng isang video sa kanyang Twitter account. Okay. Ito po yon, mga kutsero, yung kanyang pinost. Yan. Sabi niya, Teddy Casino, sinarado ang isa sa pinaka-busy na kalsada sa bansa dahil tatawid ang isang VP. Kunyari pang VIP pero ang capital lang V tsaka P. Ano ba? Lulusot mo pa, Teddy Casino. Obvious to obvious ka naman. Said to be by an ex-military man. Well, nagpaliwanag siya dyan. Mamaya panoorin natin yung paliwanag niya. Pero ito yung video, mga kutsero. Boss, ano to?
reason? Sino po ito? Sino? VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang po, cross lang po. Wow. Cross lang po siya, saglit lang po. Kokross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright, sige. Kokross si VP Sara. Si VP Sara, tatawid. Kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. OA ang... Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. OA mo. Teka lang ha. Yung nagsasalita sa boses na pinaparinig sa atin ni Coach Jared. No, tama, no? Parang napaka-OA mo, sir. No? Hindi si Coach Jared, ha? Si Coach Jared ang nagparinig sa atin yan. Ang binibigyan natin ng reaksyon dito is yung boses na nadidinig natin. Na nagtatanong dun sa enforcer na kung sino yung dadaan. No? Na si BP Sara nga. Si BP Sara, ha? Kita nyo, dadaan, ganto, ha? Teka lang, sir. No? Nagsabi yung enforcer na saglit lang po, sandali lang po. Hindi naman po kayo habang buhay nahihinto dyan sa Commonwealth at magiging traffic dyan. Nakiusap sa inyo yung enforcer na saglit lang po. Diba? Alam nyo naman Vice Presidente pa rin po yan. Dapat nagbibigay tayo ng respeto. No? Hindi nagpapa-VIP ang Vice Presidente natin. Tandaan nyo yan. No? Siguro is SOP na talaga yan. Ay nga sinasabi ko na baka mamaya may humalo na hindi maganda, di ba? May mangyari sa Vice Presidente, dyan yung pagkakataon na may magtangka sa kanya. Ganun yun medyo iniiwasan para hindi maghalo-halo. Saglit lang naman yan. Sinasabi nga ng enforcer, saglit lang po sir, saglit. Hindi ba kayo makakapaghintay ng saglit lang kung ako nandiyadyaan? Kung nasa Commonwealth ako ng mga panahon na yan at alam kong dadaan naman si BP Sara, okay lang naman. Diba? Basta wag lang naman tatagal ng 10 oras. Kung ilang minuto lang naman yan, bakit hindi nyo pa pagbigyan? Diba? Dapat pinagbibigyan nyo, hindi yung masyado kayong overacting. Mo boy! Ano ba ha? Sobrang OA mo boy. Okay, tama Coach Jared. OA yung hala. Alright. Ayun. Actually, kung papansin niyo yung video, umpisa pa lang, aggressive na siya, gigil na siya. Hindi natin alam kung ba't siya galit. Baka mag-away sila ng jowa niya o nakasawa niya o hindi ko alam. Okay, but yun. Ngayon, kumalat to. Okay. At nagsalita po ang Office of the Vice President dito. Ano uuna nilang sinabi? Walang sinabi, wala si VP Sara sa Manila, nasa Butuan siya. Tapos, ang fake news. Pangalawa, inutusan niya ang QCPD na Teka, yung nagsabi na si ng BCBP ang dadaan sabit yun. Kasi hindi naman siguro si BP o sino man yung nagsabi na dadaan si BP Sara. Nasa Mindanao pa si BP Sara. Kala ko yung pagkakaunawa, Mindanao abin. Tingnan natin. Investigahan kung sino ba talaga ang tao na yan. Naglabas na ba ang QCPD ng impormasyon kung sino yan? Well, we don't know. But, hindi yun ang tutok natin dito. Ang tutok natin dito, mga katkotsero, si Teddy Casino ay nagkalat ng fake news. Nagkalat siya ng fake news at ayaw niyang panindigan yung pagkakalat niya ng fake news. Okay. Bakit? Kasi, mga kotsero, merong drive, merong gagawin ang QCPD, nakakasuhan yung naglabas ng video. Bakit? Alam nyo mga kutsero, meron namang cause para kasuhan yan. Kasi, unang-una, fake news. Mali. At the very least, there's going to be a civil case. Kung hindi man criminal case, there's going to be a civil case. Si VP Sara, pwede siyang mag-file ng kaso rin. Civil. Pwede rin siyang mag-file ng slander. Kasi kung paano in-address yung pangalan niya, parang nilalagyan ng mali siya yung akto ng paghaharang ng kalsada. Pwede namang sabihin na si VP Sara ba? Okay. Hindi yata maganda yan. Pero sige, bahala kayo. Ganon. Pero hindi. May sarcasm doon sa tono na parang mga walang kwenta tayong tao. Dadaan si VP Sara. Ganyan. Ganyan yung dating, di ba? Grabe, no? So, pwede siyang tapos lalo pa na ipinapakalat ng mga taong katulad ni Teddy Casino na siya yun, si VP Sara yun,
it's very very likely na maghahabla itong si VP Sara. Ay, sabit ka dyan. Hindi naman si VP Sara yung dumaan. Tsaka overacting talaga yung boses na nadinig natin kanina. Okay. Napag-alaman na kung sino siya. Kung sino yung nag-upload. Okay. Ngayon, saan na yun? Saan na yun? Ayan. Kinilala ni Lieutenant Colonel May Henyo, commander ng Holy Spirit Police Station, ang lalaki na si Janus Munar. Siya raw yung nag-upload ng video na kumalat. Ngayon, kakasuhan daw siya dahil dyan. Sa pagkakalat niya ng maling impormasyon. Ayan! Guys mali po kasi yung ginawa niyang impormasyon. Buti sana kung tama Buti sana kung nandun talaga yung convoy ni VP Sara. Kung sino man itong nag-record na to, kung si Janus Munar man yan o pinadala lang sa kanya, sana you had the guts to wait and take a video of the VIP who's going to pass by. Tama, dapat Tagalog. ilalamunan nila maigi. Sana man lang nagkaroon ka ng bayag. Total naman, sinigaw-sigawan mo na yung pulis, nagsisigaw ka na dun sa gitna ng Pulis kalsada, pala yun, sana pulis. nagkaroon ka ng bayag. Na intayin kung sino man yung VIP na yan, kuhaan siya ng video at makuha mo yung plate number. Hindi. Anong ginawa mo? Wala. Tinutol mo dun Sa kung saan ka pabalik na yata ng sasakyan mo nun o kung saan ka man nakasakay. Wala Wala ka rin balls Diba? Tapang lang gumawa ng eksena pero yung komprontahan na, wala. Nga. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan din natin yung si Coach Jared doon sa video na binigyan natin ng reaksyon at yung overacting na nadidinig nating boses. Yari ka ngayon, yari ka. Pero kahit naman sa akin, kahit si VP Sara man yung laman nun o sa akin ako yung magbibigay ng respeto. Kung sandali lang naman yun, saglit lang naman. 'Di ba? Kung makakaunawa naman tayo. Pero yung mga ganyan kasi na yung galit na galit kanina na parang gusto ng manakit, abay, mali yun, Brad. Bago-bago ka na pag may time. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.